Hello, kumusta po kayo dyan, mga kababayan ko? Sa Pilipinas, kumusta po? I am sure napakadaming nangyayari dyan. Dito sa New York, kahit po malayo kami, binabantayan po namin ang bawat galaw ng ating mga kababayan sa New York. By the way, ang lamig-palimig pa rin dito. Tingnan nyo naman ang snow nasa tabi ko. But right now, I'm having my lunch because this is the only time that I can actually talk to you. Anyway, tingnan nyo anong lunch ko. I'm having halal food. This is really good. One of the best, actually, street food in New York, which I love. Anyway, nakakainis lang kasi dahil sa dinami-dami pong pwedeng gawin ng oposisyon. Nakakainis isipin na tayo mga Pilipino ay nais pa nilang nakawan ng karapatan na mabuhay or mamuhay ng tahimik at mapayapa sa Pilipinas. Alam niyo po, pasensyahan niyo na, kumakain ako. Dito sa New York, nagkaroon po sila ng fundraising event. Fundraising para po sa planong pag-oust kay President Duterte. And of course, para suportahan si Matubato tsaka si Las Cañas. I was really shocked nung nalaman ko to. Anong tawag niya? Hindi makatao, masasabi ko, maraming niloloko ang grupo po ng mga dilawan. Kagabi po yung fundraising ginawa nila sa tahanan ni Lloyd Luis. And it's disgusting kasi hindi nila sinabi talaga kung para saan yung event na yan. Until nalaman na lang po na nagkaroon nga ng fundraising, and it's really nakakainit ng ulo. Kasi alam niyo po bakit? Ang mahal ng fundraising na ginawa nila, hindi lang pong perang pinag-usapan dito, pero yung panlilin lang nila. Umiikot sila sa buong New York, umiikot sila sa Amerika para sabihan at dinlangin yung ating mga kababayan na kailangan daw talaga mag-oppose kay President Duterte. Sabi nga, yung fundraising na yon, alam niyo nangyari, di ko lang mailagay dito yung picture kasi mamaya na lang siguro. Pero ang nangyari po, yung flag ng invitation nila, baliktad na po. Yun ang totoo. Kasi di ba merong invitation, tsaka merong flag na nakalagay sa Philippines. Instead na nasa blue ang nasa taas po noon, ang nangyari, red po yun. Ibig sabihin talagang they are into toppling down the government. Naisip ko, dahil lang kakain muna ako sandali. As again, halal po yung aking kinakain. Lunch break eh. Gusto ko ditong kumain kasi maganda yung araw. Kahit sobrang lamig, tingnan nyo naman snow ang katabi ko. Gusto ko lang pong sabihin na wag po tayong manahimik, wag po tayong uupo na lang sa kanto. O kaya antayin natin kung ano ang mangyayari sa ating bansa. Alam ko may panawagan po na Occupy VP kahapon. Sa totoo lang po kasi, ang plano talaga nila na i-topple down ang presidente. Di po ba? Dito yun nagsimula sa New York. Kahit denial to death ang mga yellow cards dito, parati po tayong may mga impormasyon na nare-receive kasi marami pa rin ang mga Filipino na gusto na manatili sa posisyon si President Duterte. So kagabi nga po nag-fundraising ang grupo ng mga dilawan dito sa New York, kasama po dyan sa fundraising na yon si Miss Lloyd Luis. At isang galing sa Pilipinas.
si Miss Vicky Gatchetorena. Paki-check niyo po yan. Andito rin po si Mar, tama po kayo. Pero wala po siya doon kahapon. Talagang todo ang kanilang kampanya para pabagsakin ang presidente. Hindi po ito kwento-kwentuhan lang. Totoo po yan. Diba sabi nga ni Trillanes, May daw po. Kasi hindi sila nagtagumpay nung January na kanilang plano. Kaya ngayon, gusto nila May naman. Sabay-sabay po ang ginagawa nilang kampanya. Mayroon na silang proposal dun sa European Union at kung ano-ano pa. Huwag po tayong mag-relax. We have to stand up. Dapat manawagan po tayo na irespeto nila yung ating mismong karapatan na pumili ng presidente. Kung hindi nila mairerespeto yon, ano pa kaya kung sila uli ang maupo? Hindi po nila irerespeto maging yung ating karapatan bilang isang Pilipino. Nakakalungkot. Nakakalungkot po talaga. Kaya sabi ko, kahit sa lunch break ko, nakain ako, halalang kinakain ko, masarap, maanghang. Pero gusto kong makipag-usap sa inyo. Kaya nanawagan din po ako kay Congressman Pantaleon Alvarez, ang mismong nangunguna sa Kongreso. Ituloy nyo na po yung impeachment process sa Congress. Baka maunahan po kayo niyan, sir. Kung ako po, tuloy nyo na po. Nako, mahirap pong maunahan tayo. Kasi sila talagang yung pang-aagaw ng posisyon, yung pwesto, hindi po sila nag-relax. In fact, yung gagawin po nilang fundraising dito sa New York na ginawa nila kagabi, gagawin din po nila dyan sa Washington, D.C. And as I said a while ago, yung flag po na ginamit nila sa invitation nila to do the fundraising last night, baliktad na po. Ibig sabihin noon, talagang they are now waging war against the Philippine government. Well, alam ko hindi po natutulog ang mga kababayan natin dyan. Tuloy na po natin yung okay by VP, yung sa office niya. Hindi po. Tama po kayo, Elmore Dishol. Defend, or rather go. We have to defend our president. Tsaka, yung ating mga kababayan, mga OFWs, kahit saang bahagi ng mundo, kung nasaan po kayo, punta po kayo sa inyong pinaka-nearest embassy or consulate, mag-rally po kayo doon. Bitbit kayo ng placard. Kasi sa sinasabi na po natin, yung kanilang gusto na alisin sa pwesto si presidente, hindi po yun insulto sa presidente. Insulto po yun sa atin. Alam niyo po, si presidente, more than 70 years old na. Pwede nang magpahinga. May mga apo na siya, may mga anak na siya. Ang dami niya pong nagawa sa buhay niya. Actually, binago niya na po ang buong Davao City. Pero yung gagawin nilang plano na ialisin sa presidente, hindi po tayo papayag dun. Kasi po, nagsalita ng mamamayan ng eleksyon, hindi po ba? Dapat respetuhin nila. Para sa atong mga kaigsuunan nga mga Bisaya diha. Bisaya ako ha, kadali lang. Actually, di gyud ko yaw-yaw diri sa live. Normally si Joel ang gumagawa nito. Pero kanina, nung na-receive ko nga po yung information tungkol dun sa kanilang fundraising na ginawa dito sa New York para ipa-impeach si President Duterte. Fundraising daw po yun para sa bayan. And then, fundraising daw po yun para tulungan si Matubato sa kasilas kanya. Sabi ko, minsan gagamitin ko rin yung kung anumang pagmamahal mo ako sa bansa.
sorry ha. Emotional lang. Kasi mga Dutertards walang pera. Tayo gumagawa ng mga bagay para suportahan ng Pangulo. Tayo lang, yung tapang natin. Yung pagmamahal natin sa bansa. In fact, hindi tayo nagpa-fundraise para paalisin kung sino man. Hindi po tayo humingi ng financial na tulong. Kaya sabi ko nga yung sa PhilAms dito sa New York, kung gusto niyo tumulong sa bansa, patayo kayo ng rehab center doon. Kaya punta kayo sa Duterte Kitchen. Diba? Pakain kayo doon. Dami kayo pera, diba? O kaya umuwi kayo magbakasyon. At maramdaman nyo naman kung anong pagbabago meron. Wag masyadong believe dun sa mga taong tumutulong sa inyo. Alam ko may mga organizations kasi dito sa New York na hindi sila makahindi sa mga oligarchs kasi sila yung nagsusupport sa kanilang mga ginagawa, mga projects. For example, meron silang mga organizations, yung mga mayayamang New Yorkers ang sumusuporta sa mga yellow, and siya rin sumusuporta sa mga organizations na to. Kaya pag nagpatawag po yung mga organization, yung oligarch na to, sa kanila, ay nandun talaga sila. Kasi di ba parang utang na loob, magbabayad ka ng ginawa nila sa'yo. Natabunan na yata ako ng araw o ng building dito. Pero yun po, kung ano yung dapat gawin, gawin na natin ngayon. Maunahan tayo. Dito sa New York, talagang lumilikom sila ng pera para i-oust ang presidente. Nakakalungkot po yun. Kapwa natin Pilipino po ang nagpupumilit na pabagsakin ang Pilipinas, ang Pangulo at ang mga Pilipino. Talagang crab bayan ang tawag doon. Alimango ba? Yung pinupull down. Ang buton sa nga klase nga ilang kasing-kasing na for the last how many years, binigyan naman sila ng pagkakataon, di ba, na mamuno sa Pilipinas. In fact, ako noon, sinuportahan ko rin minsan si dating Pangulong Aquino sa Davao. Opo, sinuportahan din natin ng marami sa atin. Pero nung na-realize natin na ginagago nila tayo, umatras na po tayo at naghanap tayo ng paraan para po magkaroon ng pagbabago ang bansa. Napakalungkot dahil hanggang ngayon hindi pa rin nila matanggap na talo na sila. Irespeto sana nila, antayin nila ang 6 na taon. Tapos pag walang mangyayari, then that's the time na tatakbuli sila. Respeto ba? O nga po, hindi ko alam kung matatanggal ba si Lenny sa impeachment or matatanggal si